Good morning mga kabislan. So dito po tayo ngayon sa Lopez, Quezon. Yan. So meron po tayo dito bagong property. Ito po ay 4.1 hectares. Yan. So ito po ay punong-puno po ng tanim. Yan. Napakalapit lang din po sa sentro. So almost nasa 7 minutes drive lang po from sentro ng Lopez, Quezon. Yan. So hindi po kayo mahihirapan. Then pagdating naman po sa kuryente, meron din pong linya ng kuryente. Yan, ano po yun dito sa part na yan. So may linya po siya ng kuryente. Ito po ay new gun. Almost 3 hectares po yung new gun. Then palayan naman po. Ano po o yung tubigan kung tawagin dito. Yung 1 hectare. Yan. So ito po yung bahay po ng tenants. So ang gagawin naman po kasi dito ng may-ari is bibigyan naman siya ng lupa. So yung 700 square meter ibibigay po sa kanya. So labas na po dun sa 41,000 square meter o 4.1 hectares. So dito mga kabesland, ang daan po nito ay pathway. Kung nakikita nyo yung pathway na ganito, so ganyan po yung daan niya. So bali hindi po pasok ng sasakyan to, pero ang maganda naman dito, tagusan po yung pathway doon sa property. Kasi marami pong kabahayan pa doon. So itong pathway po nito, pasok naman dito yung motor. Yan, ano po. So simula doon sa main road ng Lopez, siguro po mga pag nilakad po ay nasa 5 minutes kung halimbawa ay lalakadin mo tong pathway. Then pero kung mumotorin naman yung pathway, napakalapit lang po. So kahit na kayo po ay may sasakyan, so pwede naman i-park doon sa labas, sa main road. Yan, meron naman pong mga space doon. Then lakad na lang po papunta dito sa property, mga 5 minutes. Kagandahan lang po, pantay po yung lalakadan and cemented po siya. So hindi siya maputik. So kahit na ganyan po is maulan, hindi po siya, hindi kayo hindi kayo magdudumi. Yan. So sa lahat po ng information, mga kabislan, so panoodin nyo lang po yung video na to. Para at least ay malaman nyo kung ano yung laman, kaano kaganda yung property, gaano siya ka-productive. So yun lang po. God bless po sa lahat. Good morning mga kabisland. So dito po mag-i-start yung property. So nandito po yung muhon. And kung makikita po ninyo mga kabisland, yan, punong-puno po ng tanim. Ano po itong property na to? So ito pong area na to, ito po yung pinaka bungad po ng property. Yung malapit po sa bahay po ng tenants. Kaya po kung mapapansin po ninyo, medyo malinis po siya and talagang alaga po yung mga tanim. So dito po sa property mga kabesland ay mayroon pong 10 puno ng paho o yung tinatawag po natin na Indian mango. So ang maganda doon pag nagbubunga daw po yun, so halos sobrang dami and pinagbibili nila sa palengke. Pagdating daw po sa puno ng mangga, meron daw po dito 3 puno ng mangga na malalaki din po, yung tinatawag nilang Carabao mango. Yan, sobrang ganda daw po at dami pong mamunga. Yan, so kung makikita naman po ninyo mga kabeslan, sobrang dami po ng tanim. Siksik po yan ng mga bungang kahoy. Ito po ay 4.1 hectares. Then yung 3 hectares po ay new gun po yan, saka itong mga tanim po ng bungang kahoy. And the rest po, yung 1 hectare is ito pong palayan na nakikita po ninyo. Yan, so ganito po yung daan po niya dito, mga kabesland, meron siyang pathway. So pasok na po, ito po ay nasa loob na po tayo ng property. Kaya mayroon po ditong pathway kasi may mga kabahayan pa po sa loob. Yan, so napakadami rin po ditong guyaba, mga kabesland. Yan, so ang guyaba po pala dito mga kabesland ay nasa 5 puno, So more or less 5 puno po ng yan, guyaba na halos yung iba po ay namumunga na din. Yan, saging po, so sobrang dami rin po ng saging dito mga kabisland. Halos nasa 200 din po yan na puno po ng saging, Latundan or Ensaba po ang po nila dito, tanim na saging. So ito po yung palayan na sakop po ng property. Yan, so ang maganda po dito mga kabisland, sabi nung nag-aasikaso dito, sa ibang palayan ay wala ng tubig, pero dito po ay mayroon pa ring tubig, So kaya tuloy-tuloy yung tanim nila. Yan, grabe guys, so sobrang siksik po talaga sa tanim. Yan, so kung makikita po ninyo.
Sa puno po ng niyog mga kabislan, ito po ay mayroong more or less na 600 puno po ng niyog. And nag-harvest po sila ng mga 1,500 to 2,000 na buo po na ng niyog. Ano po yung buo po niya. Ang daming guyaba na po dito mga kabisland. So maganda po dito kasi dun sa may-ari po nito o yung tenants is mahilig pong magtanim. Ano po, kung makikita po ninyo, ang dami pong bungang kahoy. Yan, so makita po ninyo, napakalaki po ng star apple po dito. Yan, nasa loob pa rin po yun ng property, ano mga kabisland. So ang star apple po dito ay more or less nasa 10 puno po, ano. So madami po dito, almost nasa 5 po yung malalaking puno ng star apple. And lahat po din yan ay namumunga na din. So ito pong area na to mga kabislan, ito po yung medyo slightly slope, ano po, itong part na to. So okay naman po kasi banayad naman po yung pagka-slope niya. So nandito po karamihan yung mga tanim po nila ng mga hardwoods, ano po. So mayroong batino, mayroong mahogany. Yan, so madami po dito siya. So meron din po dito puno ng antipolo, may banaba, mayroon pong anubing, ano saka po yung matubig, ano po kung tawagin. Yan, sa part na to mga kabisland, halos talagang siksik po sa tanim, ano po. Yan, so kung makikita naman po ninyo, talagang halos wala po siyang area, no? Kasi yung pinaka bakanting area nila, tinanaman po nila ng ng pinya. Yan, kaya talagang napaka-productive po ng lupa na to. So pagdating po sa nyug, halo na rin po yung nyug dito. Mayroong bagong tanim, mayroon naman pong takaran, and yung iba po is may mga layugan. Yan, napakadami rin pong puno po ng anahaw kung mapapansin po ninyo. Yan, so maganda po, at kung kayo po ay gagawa po ng kubo na bahayan po ng inyong alaga, kung gusto niyo mag-alaga ng manok, yan, pwede po ninyong magamit yan. So nandito pa lang po tayo mga kabislan sa bungad pa lang po ng property, ano. Yan, so pero makita po ninyo sobrang talagang sobrang daming tanim na ano po na makikita po natin. So hindi na po kayo lugi talaga sa presyo na binigay po ng seller. Bukod po sa napakalapit na po nito sa sentro o bayan po ng Lopez, na magdadrive lang po ng mga 7 minutes, ano po. So talagang napakayaman pa po nitong property na to. Yan, sobrang dami po ng anahaw, makita po ninyo. So ngayon po ay umuulan mga kabislan, kaya medyo madulas po yung daan and medyo madilim din po yung paligid.
So balik po tayo dun sa pathway mga kabisland. And tingnan naman natin yung kabilang part po ng property. Yan, so yung pong nakikita nyo yung nasa dulo, yung mga nyugan is kasama pa po yun sa property, ano? Yung kabila po na yun ng danawan or ng bukid. Yan, kasama pa po lahat yan. So nandiyan na din po yung mga ibang tanim na hardwoods. Nandiyan na rin po yung mangga na tinatawag nilang Carabao Mango, ano po. Yan po yung madami talaga na niyog. Pero sa part na tiningnan natin kanina, ito po ay halos karamihan ay mga bungang kahoy. Yan, so may line na rin po ng kuryente dito sa property mga kabisland. So wala po problema. Yan, so makita po ninyo so nandiyan na po yung line. Kasi marami pong kabahayan doon sa dulo. Yan. Pagdating po pala sa inuming tubig, so pwede naman po kayong bumili ng mineral water sa labas kasi marami naman po yung water refilling station. So pero marami yung tenants po dito is meron din po silang balon. Yan. So pwede po kayong magpagawa din ng sariling balon. So meron naman po ditong existing na balon so pwede niyo nung ayusin, lagyan ng culvert, saka i-develop. Yan. So ito pong may bakod na to is kasama pa rin po yan sa property. Yan, so dito lang po kasi pag pumupunta kasi yung may-ari po dito sa property, halos dito po sila pumupunta. Yan, so kaya mayroon po silang bakod And yung kubo po dito ng may-ari is kasama na rin po daw sa bilihan. Yan. So dito sobrang dami rin po ng pananim, halo-halo na po yan. Bungang kahoy, may niyog, may saging, po. Yan, so ito po mga kabisland, yan kasama po ito sa bilihan. Yan, so nandito po yung kubo po nung may-ari. Yan. So pag reunion daw po yung mga magpamilya ng may-ari, so dito sila pumupunta. Yan, so meron na po ditong small garden. Yan, so i-develop nyo na lang po. So napakaganda po nito mga kabisland. So wala na pong problema sa tatayuan ng bahay kasi marami po ditong spot na pwede nyong lagyan. So pwede nga po dito sa loob mismo itong property nitong parang compound na to. Yan, kasi kasama naman po yan sa bilihan. May mga kubo na po yan mga kabisland. Yan, sobrang ganda. So i-develop nyo lang po kung gusto po ninyo ng concrete. Yan, so walang problema. Pagdating naman po sa papel mga kabisland, so ito po ay titled. Yan, so buhay naman po yung may-ari kaya wala pong problema. Po? So bayad din po ang amilyar po nito. Yan, updated din po yung tax. Yan, so lahat-lahat na po. Ang presyo po nito mga kabisland, binibenta lang to ng may-ari sa halagang 2.5 million. Po? So ito po ay 4.1 hectares. Yan, so napakamura na po yan mga kabisland sa ganito kagandang property. So ito po mga kabisland ay nasa 50% yung pantay po niya and 50% po yung slope. So ganito naman po kabisland yung slope na sinasabi ko. So banayad naman po siya. Kaya okay din naman po hindi naman siya nakakapagod na akyatin. Yan, so ganyan lang po siya. So pwede po dito kung gusto po mag-alaga ng hayupan, pwede po yan dito. Lalagyan nyo lang po talaga siya ng bakod. Yan, so ito pong property ay meron po siyang pathway sa bandang gitna po ng property. So daanan po kasi ng tao talaga yung mga kabisland. Yan po yung right of way para naman po dun sa mga bahayan dun sa dulo. Yan. So
So kung meron po kayong mga questions and queries mga kabesland, kung gusto niyo po magpa-schedule ng tripping, so pwede po kayo mag-message po sa ating YouTube channel, pwede rin po sa ating Facebook page na Bestland, and sa ating Viber and WhatsApp, yan. So pwede po kayo mag-message, tumawag po dyan. Kung kayo po ay manggagaling sa NCR, yan. So mag-drive lang po kayo ng mga 6 hours, so nandito na po kayo sa property. And ulitin ko po, ito pong property ay hindi po siya tabi ng kalsada, pero tuhog po siya ng pathway. So mula po dun sa Provincial Road, so maglalakad po kayo ng mga 5 minutes, pero ang lalakadan nyo naman po is pathway naman siya, kaya okay naman siya. Yan, sobrang ganda po nito mga kabesland. So kompleto na po yan, meron na pong saging, meron ng nyog, meron na pong palayan, may taniman ng gulay, may mga bungang kahoy, mga kabesland. So ang kulang na lang po dito ay yung mga aalagaan nyo na hayop, and syempre kayo po. Ang pagdating naman po sa internet access, so yan, meron po ditong Converge, available po dito, PLDT. So malapit po kasi ito sa sentro ng Lopez, kaya talagang meron na pong mga linya din dito, Then sa signal naman po ng cellphone, yan, so Globe Smart, yung dito SIM, yan, meron naman po yan dito. And kung gusto naman po ninyo magpakabit po ng cable, so meron din po dito, para sa signal, sa TV. So hanggang dito na lang po tayo mga kabesland. Salamat po sa panonood, and God bless po sa lahat. Are you looking for a profitable business opportunity in the healthcare industry? Do you want to be part of a trending and low capital venture? Look no further. Welcome to G-Link Victorious Pharmacy, where success meets entrepreneurship. In today's fast-paced world, the demand for quality healthcare has never been higher. G-Link Victorious Pharmacy delivers revolutionary solutions for aspiring entrepreneurs like you. Introducing G-Link Victorious Pharmacy, the most trending and low-capital pharmacy business in the market today. Don't miss out on this incredible opportunity. Join G-Link Victorious Pharmacy and be part of the future of healthcare entrepreneurship. Start your journey towards success with us today.